Minsan, may mga bagay na hindi ka maiintindihan sa buhay. May mga tanong na walang sagot. At may mga dasal na hindi pinipili ng Panginoon. Wala ka lang talaga magagawa. Ganito ang naging kwento namin. Ikinasal sa ng Mrs. ko noong 2014 sa loob ng 4 na taon naging sa'y naging magkaanak. Hindi simple pag-ibigay. Isang laban yun. Isa sa mga dahilan ay ang anti-phospholipid syndrome or APS. Sa itong autoimmune disorder na nagpapahirap na mag-produce. Dumaan kami sa maraming proseso at maraming nahunan. 2 beses din siyang nahunan nun. Bawat buwan, field ang aming dasal na magkaanak. Siyempre, nakakalungkot at nakakaingit. Pero lagi namin sinasabi sa isa't isa, subukan pa natin. July 2018, nung nagbunti siya ulit, hindi muna kami nag-celebrate dahil masaya siya magbuntis. Bawat ultrasound, sinasabi namin sa baby na, anak, please be alive. Bawat ito ang puso niya na narinig namin, sobrang special. Nabawasan ang kabalan nung ika-4 na buwan na. At okay ang lahat ng check-ups. Nag-umpisa na kami mag-isip ng pangalan. Bumili na din kami ng mga damit. Exciting times yun. Cream, bote, sterilizer, damit, diaper, kasi lahat. Imagine, after 4 years of waiting, this is it na talaga. Hanggang on the 6th month of her pregnancy, biglang nagbago ang lahat. Sumakit ang siya ni Mrs. At sumugod agad kami sa ospital. Nakita ng doktor na meron siyang orthoid o yung napulupot yung puso sa kanyang hindi ito dahil sa APS. Hindi ito dahil sa mga gamot o anumang ginawa namin. Nangyari lang. Kinakailangan ilabas ang baby ng kulang sa buwan. Paulit-ulit kong sinasabi noon, Dok, gawin mo lahat ng magagawa para mabuhay siya. Please. Pinabinagad din namin agad siya at pinangalan ng dito. At wala sa unang araw ng kanyang buhay, nasa ICU na siya. 2 lugar lang ang mundo namin mag-asawa. Ang ICU at ang chapel sa hospital. Sa ICU, nakatingin lang kami kay Rio sa loob ng incubator. Maraming tubes, maraming machines. Naglagay din kami na Bluetooth speaker na nagpapatugtog na twinkle twinkle little star. Naririnig daw niya sa loob. Sa kagustuhan namin bilang magulang na alagaan siya ng mabuti. Sa maliit na punas ng incubator, pinapasok namin ang kamay namin para hawakan siya. Napakaliit ng kamay niya. Kasya lang sa daliri ko. At minsan, hinahawakan niya pabalik ang daliri ko. Parang sinasabi niya, Dad, nandito lang ako. Sinasabi ko naman sa kanya, Anak,
nandito lang kami ng mami mo. Lumaban ka kami. Pagkatapos ng ICU, pupunta kami ng asawa sa Japan. Doon kami nagdadasal. Doon kami umiiyak. Doon kami nagtatanong sa Diyos. Hindi kami humihingi ng kahit ano. Hindi good health. Hindi happy relationships. Hindi pera o financial stability. Isang milagro lang. Ang mabuhay siya. Habang lumalaban siya, tumingin ang pagtaas ng hospital. Hanggang sa lupos na lahat ng savings, lumagdag na lumagdag pa yung naman. Pero okay lang kahit ako sila yung nagagawa. Hindi na ubus yung pag-asa namin. Lalo na, tuwing ako yung mag-isip. Pero minsan, nilalaman ko pinag-realita. Nung matabi kasi nililigaw sa ICU, isang araw na matapos. Tapos, pinapanood ko yung magulang na maagulo ko. Sabi ko sa Diyos, Lord, please, buhayin mo si Rio, hindi namin kaya nila. Yung experience na magulang yung mag-ibig sa anak, hindi namin kaya. Pero noong March 2019 na umaga, sinabihan kami ng doktor na inganda ang sarili kami dahil hindi na magkakaroon sa sarili. May mga moment sa buhay na parang hindi ito ang lahat. Wala. Kasi parang ako masusuka na mababalik na hindi mo talaga naiintindihan. Ilang oras na, tapos ang natin ngayon. Hindi ko makakalimutan nung nilabas sa iyo sa incubator. Inabot ng nurse sa misis ko na wala ng buhay. Sipin ko yun, first time. Tagal yung pinag-arap ka ngayon. At yakapin yung anak niya. Tapos na magagawa na niya, patay na. Kung gusto mong maintindihan ang Biyernes Santo, tumayo ka sa kwarto niyo. Yakapin mo ang isang bagay na matagal mong ipinaglaban at hinihingi sa Diyos. Para lamang sa huli, ma-realize mo, kailangan mo rin agad bitawan. Habang pinipirmahan ko yung hospital niyo, nagkaroon ako sa Diyos. Lord, bakit? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin, pagkatapos ng napakalaking game na ito, iibig lang din pala namin sa inyo. Walang sagot, tahimik lang. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi ikaw wala ng pananampalataya. Sigaw yun ang tao na sasaktan. Ama, sa iyong mga kamay, hinahamilin ko ang aming espiritu. Doon ko totoong naiintindihan yung mga salita. Ipagpasa Diyos mo na lang ang lahat. Iniibig namin si Rio na durog ang puso namin. Bumili kami sa bahay ng Tetuloy. Dinagdan namin ang kwarto. Yung lahat ng nabili namin gamit para sa bahay. Niyakap lang namin. Yung mga gamit niyang damit sa ospital, habang nandulog sa mga
nangangarap kami na sana mas maganda yung mga larawan na nasa langit ngayon. Sana hindi siya napupunto. Sana maramdaman namin ang pagmamahal namin bilang magulang kahit hindi kami magkasama. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung bakit kahit sila naging Islam ang buhay nila. Pero hindi natulong kami kumakain. Ilang buwan ang lumipas, nagpunti si Isis. Matapos ang ilang buwan, nagpapandemic naman. Makasali wala, gawin yung papa. Kasi kada check-up namin, ina-IPC na. Yung maselang pagpuntis, 2 weeks yung ultrasound. Pinigilan talaga namin ang mag-asawa na excited ako. Walang nakakaalam. Kaming dalawa lang. Hanggang hindi nakakalaga, hindi talaga namin sinasabi sa kahit na kanina. Pinagpasan Diyos namin ang pagbubuntis niya. Dahil nagkita, ang paulit-ulit namin kasalan. Nung July 2020, pinanganak ang isang healthy baby at pinangalan namin siyang Rasha. Nung pinanganak yan, umiyak ako. Hindi lang dahil sa saya, kundi dahil nakita ko na may buhay pa rin ang pagkatapos ng sakit. Makalipas ang isang taon, may isa pa ang himala. Isinila ang may buhay namin sa Nensi. Dalawang anak, healthy, masaya, may sabahan. Pinapalitan na nila sa ito, hindi. Pero pinapaalala nila sa amin na ang Biyernes Santo ay hindi ang muling kawalan. Meron kami tatlong anak. Dalawa ang kasama namin ngayon at isa ang nasa namin. Ama, sa iyong mga kamay, inihahabilin ko ang aking espiritu sa pagsubok na kamit namin ang biyaya. Bago ako magtapos, gusto ko lang bigyan ng honor ang dalawa sa mga tao kasama ko sa buong kwentong yun. Ang una ay ang aking ama na hindi lang dyan, pero dinanas din ang sakit na nalalasan ako at hindi kami iwan. At higit sa lahat, ang aking asawa, ang pinakamalakas na babaeng pinagako, na hanggang ngayon, patuloy namin pinatagulod ang aming patuloy. Ako po si Joel Iyado. Bahagi ng pamilya namin ng Guadalupe at ng Networks and Communicators PST. Asawa, mga